Ang lihim ni Lolo ay nakatago sa basement. Noong spring break ng ikalawang taon ko sa kolehiyo, nakatanggap ako ng tawag mula sa tiyuhin kong si Andrew. Tinanong niya ako kung maaari ba akong tumuloy ng ilang araw sa bahay nila. Matagal nang may sakit ang lolo ko, isang mahaba at mabigat na laban, at dumating na raw sa puntong hindi na ang paggaling ang layunin, kundi ang mapagaan na lang ang nararamdaman niya sa mga nalalabing araw niya. Si Lolo, nakailangang harapin ang kawalang hanggan sa isang bahay na hindi kanya, na ang tanging kasama ay ang anak niyang halos hindi na niya kinakausap. At si Andrew, na namatayan ng kasintahan 7 buwan na ang nakalilipas noong nanganak ito sa kanilang anak na babae, ngayon ay may responsibilidad pa siyang alagaan ang isang taong naghihingalo. Gusto kong isipin na isa akong banal na nilalang na kusang loob na tumulong dahil sa pagmamahal ko sa pamilya. Pero ang totoo, matagal na rin mula nang huli kaming nagkausap ni Andrew. At mas matagal pa mula nang huli kong nakausap si Lolo sa panig ng ama ko. Hindi pumunta ako dahil sobrang nag-iisa ako. Wala akong masabing kaibigan sa kolehiyo, at simula nang pumanaw ang nanay ko, halos 1 taon na ang nakalilipas, wala na akong makausap man lang. Nagdesisyon akong tumulong kay Andrew dahil sa desperasyon kong makaranas ng kahit anong tunay na ugnayang panlipunan. Wala naman akong inasahang magiging mabigat ito. Ang iniisip ko lang ay baka magbantay ako sa sanggol kapag abala si Andrew at kuhanan si Lolo ng anumang kailangan niya. Ang bahay ni Andrew ay nasa liblib na lugar, mga 40 minutong layo mula sa pinakamalapit na bayan. Karamihan sa pamilya namin ay nakatira sa mga kalat-kalat na bahagi ng isang tahimik at rural na lalawigan, kaya't wala masyadong makikita sa paligid kundi mga tuyot na kalsada at ilang gusali lang dito doon. Tungkol naman sa bahay, wala rin namang masyadong kapansin-pansin mula sa harapan. Isa lang itong karaniwang 2 palapag na bahay na tinatawag ng isang tao na tahanan. Pumindot ako sa doorbell at makalipas ang ilang sandali, bumungad si Andrew. Halos wala namang pinagbago sa itsura niya mula nang huli ko siyang makita ng personal. Nick, kamusta ka na? Salamat ulit sa pagpunta, nakangiti niyang sabi, at ramdam na ramdam sa boses niya ang mainit na pagtanggap. Wala rin naman akong ginagawa, sagot ko, sabay ngiti. Napatawa siya ng bahagya. Tuloy ka na. Isabit mo na lang iyang jacket mo dyan. Gusto mo ng kape? Sige, sagot ko. Oh, ayos. Maupo ka na muna sa sala. Unang pinto sa kaliwa. Tinanggap ko ang paanyaya at naglakad papunta roon. Ngayon na nasa loob na ako ng tuluyan, napansin kong mas mailalim pala ang bahay ni Andrew kaysa sa inaakala ko noong una. Amoy ito ng lumang mga libro at may bahagyang amoy ng lumang kahoy. Parang halimuyak ng panahon na unti-unting inuukit ang presensya nito sa lahat ng bagay. Malapad ang pasukan at medyo madilim, may makakapal na kortinang humaharang sa liwanag ng araw. Tahimik ang bahay, pero may mahinang ritmo ito, ang langit-ngit ng kahoy sa bawat hakbang, at ang marahang yabag ni Andrew na kumakalat sa mahahabang pasilyo. Mukhang karaniwan ang bahay mula sa labas, pero sa loob, ramdam mo ang edad nito, mga lumang disenyo sa wallpaper, at isang maliit pero detalyadong chandelier na nakasabit sa kisam. Kontra sa mga lumang elementong ito ang mga modernong muebles at artwork na nakasabit sa mga pader, tila may pilit na pagtatangkang gawing moderno ang itsura ng bahay, pero sa totoo lang, parang band-aid lang ito sa baril na sugat. Pagkarating ko sa sala, tumingin-tingin ako sa paligid. Mukhang komportable naman ito, kahit pa medyo numinipis na ang takip ng sofa, may luma at kupas na alpombra, at mga estanteng puno ng aklat na tila matagal nang hindi nahawakan. Isa itong lugar na tila natigil sa panahon, medyo luma ang amoy, pero dama mong may mga alaala itong iniingatan. Parang isinabuhay na ng mga pader ang mahabang kasaysayan ng buhay pamilya na minsang umikot dito. Susunduin ko siya mula sa hospice bukas pagkagaling sa trabaho. Malamang mga 7:00 na kami makakauwi.
Si Chlo, nasa itaas at natutulog sa ngayon, kaya mag-umpisa na akong magluto ng hapunan. Habang naghihintay, umaliwalas ka muna. May 2 bakanting kwarto sa itaas, mamili ka na lang kung alin ang gusto mo. Tumayo siya, tinapik ako sa balikat bago tumuloy sa kusina. Talagang na-appreciate ko to, Nick. Hirap na rin ako sa kakabayad ng babysitter. Pag-akyat ko sa taas, nadaanan ko ang sa tingin ko'y kwarto ni Andrew, isa pang silid na nagkukunwaring bahagi ng mas modernong bahay, pero halatang may edad na rin. May isang double bed at isang crib sa tabi nito, kung saan mahimbing na natutulog ang bata. Marami akong kailangang tapusing assignment sa kolehiyo, kaya dala ko ang laptop at sociology textbook ko sa travel bag. Doon na rin umikot ang halos buong gabi ko. Nakasingit lang ako ng 1 oras na pahinga para kumain ng hapunan. Habang kumakain, nagkaroon kami ng isa pang medyo awkward na usapan tungkol sa kung ano raw ba ang pinagkakaabalahan ko sa kolehiyo. Mula sa kinaupuan ko sa hapagkainan, tanaw ko sa bintana ang isang maruming golden retriever na palakad-lakad sa bakuran. Hindi ko siya napansin kanina, nagulat ako na kaya pa ni Andrew ang mag-alaga ng aso sa gitna ng pagiging single dad. Habang sinusubukan kong mag-focus sa pork chop ko, may ibang bagay na nakaagaw ng pansin ko. Sa isang sulok ng silid, may isang pinto na halos hindi ko napansin kanina. Maliit ito at halos natatabingan ng isang lumang bookshelf. Hindi ko masyadong makita, pero may kung anong kakaiba sa pinto. Parang kumikislap ang kahoy nito sa ilalim ng madilim na ilaw, na para bang hindi ito ganap na totoo. Closet ba yon? Tanong ko, sabay turo. Lumingon si Andrew, saglit na natigilan, saka agad-agad umili. Yan! Hindi, maliit na espasyo lang sa loob ng estruktura, wala pa akong napaggagamitan. Napangiti siya, pero pilit, parang mailaman. Tatanungin ko pa sana siya nang biglang tumahol ng malakas ang aso sa labas. Ano na naman kaya problema niyan? Buntong hiningang sabi ni Andrew. Hindi mo sinabi na may aso ka. Mukhang dagdag gawaing bahay pa yan biro ko. Hindi akin yan. Ligaw lang. Madalas lang siyang lumilitaw sa bakuran kung bakit man, sagot niya. Hindi na rin umusad ang usapan matapos noon, pero naalala kong napaisip ako. Kung ligaw nga, bakit may suot na kwelyo ang aso? Mga 2 oras pa ang lumipas bago ako nagpasyang matulog. Pero hirap akong makatulog dahil patuloy na tumatahol ang aso sa labas paminsan-minsan, halos magdamag. Pagsapit ng umaga, wala na si Andrew, maaga na siyang pumasok sa trabaho. May iniwang sulat sa counter ng kusina, may instructions kung paano alagaan si Chlo. Nakaalaga na rin naman ako ng bata noon nung teenager pa ako, kaya okay lang, pero kahit kailan, hindi naman talaga nagiging mas masaya ang pagpapalit ng diaper. Wala namang masyadong nangyari buong araw. Pero dala ng pagkabagot at kuryosidad, sinubukan kong silipin ang maliit na pintong nasa likod ng bookshelf. Gaya ng inaasahan na lock. Wala rin naman akong pakialam, sa totoo lang. Mukha lang namang maliit na storage area o crawl space lang yun. Pagdating ni Andrew sa bahay, itinutulak ang wheelchair ni Lolo. Doon ko mismo nakita kung gaano na siya kalala. May stage 3 na skin cancer si Lolo at kumalat na ito sa malaking bahagi ng laman sa kanyang katawan. Sinabi sa akin ni Andrew kinagabihan na 2 linggo na lang daw kung suswertehin. Para na siyang kalansay, kulubot at maputla ang balat, ang uloy parang bungo na may naiwan pang ilang hibla ng puting buhok na parang idinikit lang para may lagay. Nakalawlaw ang balat niya sa katawan, parang paulit-ulit na nilagyan ng hangin at saka pinasingaw. Umaasa akong makakausap ko man lang siya, kahit konti, dahil sa totoo lang, mas kaunti pa ang naging pagkikita namin kumpara kina Andrew. Pero hirap siyang bumuo ng kahit isang pangungusap, puro ungol, bulong, at turo lang ang gamit niya sa pakikipag-usap. Mas hindi komportable ang gabing iyon kaysa sa mga nauna, kaya mas lalo akong tumutok sa mga schoolwork ko. Iniisip ko na rin na mas gugustuhin ni Lolo na kasama ang anak niya, lalo't halos hindi rin sila nagkikita noon.
Maaga na lang akong natulog, si Lolo nasa kwarto sa tabi ko. Pero syempre, hindi pa rin ako agad nakatulog, nandyan na naman ang aso, tumatahol buong gabi. Sa palagay ko, 1 linggo pa akong nanatili sa bahay ni Andrew. Hindi ko na idedetalye ang bawat araw, dahil sa totoo lang, hindi na rin yon gaanong mahalaga sa kung nasaan ako ngayon. Kailangan pa rin pumasok ni Andrew sa trabaho araw-araw, kaya sa akin na napunta ang pagbabantay kay Chlo at pagtulong kay Lolo sa pag-inom ng gamot. Ang tanging mga salitang kaya pa niyang sabihin, o baka iyon lang ang pinipili niyang sabihin, ay ang madalas na reklamo tungkol sa mga sakit ng katawan niya. Ang balat, ang mga kalamnan, ang laman. Narinig ko noon mula kay Mama, hindi kay Papa, na hindi naging mabuti si Lolo kina Andrew at sa kanya. Dating sundalo si Lolo sa Vietnam at dala-dala raw niya ang gyera pag-uwi. Dumaan sa bote at doon na rin umikot ang pananakit niya sa pamilya. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa hirap na dinaranas niya sa mga huling buwan ng buhay niya. Wala naman akong magagawa kundi hikayatin siyang lunukin ang mga gamot niya kahit pilit. Sa pangalawang gabi ni Lolo sa bahay, ginising na naman ako ng walang tigil na pagtahol ng aso. Nang tumahimik na ito at nagsimula na akong makaidlip muli, narinig ko si Lolo, nagbubulong sa kwarto sa tabi. Sanay na ako sa mga wala sa hulog na sinasabi niya buong araw, at manipis lang ang dingding sa bahay, kaya hindi ko na sana papansinin. Pero pagkatapos ay may isa pang boses akong narinig. Pamilyar. Si Andrew. Pabulong, mahina pero malinaw. Hindi. Sinabi ko na sa'yo, hindi mangyayari yan, kaya alisin mo na sa isip mo. Alam mong kailangan mong gawin yon, sagot ni Lolo, mabagal ang salita. Parang lumang kahoy na umuungol, pero sa unang pagkakataon, mas malinaw at matino ang pagkakasabi niya. Hindi ko na maalala kung ano pa ang sumunod sa usapan nila. Narinig kong bumukas ng marahan ang pinto, tapos muling isinara. Wala na rin akong lakas para pag-isipan pa ng malalim ang narinig ko, nakatulog na rin akong muli. Kinabukasan, nagpa siya akong tanungin si Andrew, habang kaming dalawa lang. Uy, sorry kung pakikialam na to, pero narinig ko kayo ni Lolo kagabi. Parang nagtatalo kayo, tanong ko, maingat. Malalim siyang bumuntong hininga. Tingnan mo siguro napapansin mo na ring mas luma ang bahay na to kaysa sa inaakala mo, no? Sa totoo lang, kay Lolo talaga tong bahay, dito kami lumaki ng tatay mo. Kaso lang hindi siya masaya sa kung paano ko pinapatakbo ang lahat dito. Alam mo naman, yung matatanda, sobrang metikuloso sa mga bagay na yan. Halatang nagdadalawang isip siya sa sinabi niya. Tahimik kaming dalawa at parang ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Sige na, nakatulog na rin si Chlo, mga 5 minuto na ang nakalipas. Magpahinga na tayo. Hindi ko masabing lubos akong kontento sa paliwanag ni Andrew, pero ramdam kong ayaw na talaga niyang pag-usapan pa, kaya tumango na lang ako at hindi na kinulit. Ang maganda lang, wala nang tahol mula sa aso ng gabing yon, o sa mga sumunod na gabi pa. Kaya kahit papaano, ayos ang tulog ko. Wala rin naman akong masyadong maikwento tungkol sa sumunod na araw, maliban sa lalong tumitinding tensyon sa bahay. Si Lolo, buong araw lang sa silid niya, nakaupo sa wheelchair sa isang sulok, bulong-bulong ng kung ano-ano sa sarili. Kami naman ni Andrew, kanya-kanyang hatid ng pagkain, gamutan, at may kung anong bigat sa pagitan naming hindi kailanman nasasabi. Nang gabing yon, nagising ulit ako sa isa pang pagtatalo mula sa kwarto ni Lolo. Hindi lumakas ang boses niya, hindi naging mas malinaw, pero ramdam ko ang matinding galit na bumabalot sa bawat salita. Isa kang hangal. Noon pa man. Alam ko ang ginawa mo kagabi. Akala mo sapat na yon? Ako ang dapat. Kenny dapat. Wala kang karapatang humiling ng kahit ano. Tinuring mo kaming basura noon. Wala si karapatan iyan usapan. Kenny dapat. Bukas iyon kailangan mangyari. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon.
Sa totoo lang, parang hindi ako nakatulog ng buong gabi. Hindi ko man maintindihan kung anong ibig sabihin ng lahat ng iyon, pero kinilabutan ako sa tono ni Lolo. Kinabukasan, nakalock na mula sa loob ang pinto ng silid ni Lolo. Hindi rin pumasok si Andrew sa trabaho at halatang halata sa kanya ang sobrang pagod. Gusto ko sanang itanong kung ano yung nangyari kagabi, pero nagdesisyon akong bigyan muna siya ng espasyo hanggang gabi. Sa totoo lang, halos di ko siya nakita buong araw. Ang tanging palatandaan lang ng presensya niya ay ang mahinang paglalambing kay Chlo, ang sunod-sunod na pag-unlock at pag-lock sa pinto ni Lolo tuwing 3 oras para sa mga gamot at ang hapunang sabay naming kinain sa katahimikan. Sa huli, siya pa rin ang lumapit sa akin. Narinig mo kami kagabi, di ba? Tumango ako. Sa tingin ko, karapatan mong malaman kahit konti. Hindi ko rin naman ini-expect na nasabi na to sa'yo bago pa man sila mawala. Halos mabasag na ang boses niya, parang pipili na lang siya kung sisigaw o iiyak. May kapatid kaming babae dati ng tatay mo. Phoebe ang pangalan niya. 8 years old ako noon ang pinanganak siya. 11 si kuya mo. Sumagitsit sa isip ko ang lahat ng alam ko tungkol sa pamilya namin, pilit hinahanap kung saan sisingit ang pangalang iyon. Hindi siya nagsisinungaling ni minsan, hindi ko narinig ang tungkol kay Phoebe. Nawala siya noong 5 taon pa lang. Bigla na lang nawala, walang bakas. Hindi na siya natagpuan. Simula noon, lalo pang lumala ang pag-inom ni Dad. Wala akong masabi. Yung bukas na sinasabi ni Dad kagabi anibersaryo, yon ang pagkawala niya. Bawat taon, dito na lang bumabalik lahat. Sa kanya. Sa akin. Umiiyak na siya ngayon. Pasensya na, sabi ko. Wala akong masabi. Hindi ko alam. Paumanhin talaga. Wala talagang nagsabi sa akin. Pinunasan niya ang mga mata, pilit pinatitigas ang loob. Pasensya ka na rin. Hindi mo na sana kailangang malaman lahat to. Tumayo siya at tumungo sa hagdan. Matutulog na muna ako. Pakiusap kung may marinig ka ulit mula sa kanya ngayong gabi, o kung kailangan ko mang bumaba ulit sa kanya, pabayaan mo na lang. Tama na. Sobra na to sa lahat. At tuluyan siyang umakyat at isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Gulat na gulat ako. Ilang bahagi pa ba ng pamilya namin ang hindi ko alam? Kahit alam ko na ang tungkol kay Phoebe, mas dumami pa lalo ang tanong ko kaysa sagot. Anong kinalaman ng pagkawala niya sa mga narinig ko kina Andrew at Lolo? Bakit sinasabi ni Lolo na siya ang dapat? Ano ang ginawa ni Andrew kagabi? At ano ba talaga ang iyon? Umiikot ang isip ko habang nakahiga sa kama. Sa totoo lang, parang yung mental na pagkalito na yon ang mismong nagtulak sa akin para makaidlip kahit kaunti. Pero sa huling pagkakataon, nagising ulit ako, hindi dahil sa tahol ng aso, hindi rin dahil sa mga boses mula sa silid ni Lolo. Kundi sa mabagal, mabigat na mga yabag bumababa sa hagdan. Alam kong sinabi sa akin ni Andrew na huwag na lang pansinin ang kahit anong marinig ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung anong nagtulak sa aking lumabas ng kwarto. Pero tahimik akong sumilip palabas. Ang una kong napansin, bukas ang pinto sa silid ni Lolo. At wala siya roon. Patuloy ang mga yabag papunta sa kusina. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, halos hindi humihinga. Kailangan ko nang malaman ang totoo. Ramdam ko, malapit na akong makarating sa pinakasagot sa lahat ng tanong ko. At doon ko nakita ang isang bagay na buong panahong hindi ko napansin. Isang bagay sa kusina na, sa oras na napagtanto ko, ay agad pinuno ng sindak ang buong pagkatao ko. Nagpatuloy ako sa pagtahimik, halos hindi na makapaniwala sa mga nangyayari, pero nararamdaman ko ang katotohanan sa bawat hakbang ko. Binigyan ko ng isang huling tingin ang pintuan na matagal ko nang iniwasan, at nang makita kong bukas na ito, wala na akong ibang magawa kundi sumunod. Hindi ko na iniwasan ang tunog ng mga yabag ko habang pababa ng hagdan.
Wala na akong balak mag-ingat, nagmadali akong pumunta sa pintuan ng selar sa kanan ko. Idinikit ang tainga ko sa kahoy nito. Nakakarinig ako ng malalim at mabigat na paghinga, parang may anino ng matinding pagod sa bawat hinga. Ang pintuan ay tila nanginginig, parang may puwersang hindi kayang ipaliwanag. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto, at halos mag-apoy ang mga daliri ko sa init nito. Nilakasan ko ang kalooban ko at binuksan ko ang pinto. At naroroon siya, si Andrew. Mag-isa, nakatayo sa ilalim ng isang mahinang ilaw na nakabitin sa kisame. Hawak ang isang malaking kutsilyo sa kamay. Walang tanda ng presensya ni Lolo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Si Andrew, tila walang reaksyon sa pagdating ko. Patuloy lang siya sa pagtitig sa dingding sa harap niya. Pero ang tinutukoy ng dingding hindi yon isang dingding. Sa halip na matigas na brick at wallpaper, isang nakakapangilabot na lumalagos na laman ang kumakalat sa buong pader. Ang drywall sa gilid ng mga pader ay nagsimulang magbago at lumapat sa buhay na laman. Ang pader ay gumagalaw, dumudugo, at parang may buhay, nagpapawis, kumikilos. Hindi ko kayang ipaliwanag ang amoy. Ang amoy ay sobrang nakakasuka. Para akong naguguluhan, parang nalulunod sa matinding takot, hindi ko na kayang magsalita ng tama. Ang tanong ko ay tumaas na mula sa aking lalamunan. Anong klaseng? What TV fuck difi ang tanging nagawa kong isigaw. Andrew! Anong nangyari? Saan si Lolo? Napalingon si Andrew, parang nagising mula sa isang trance. Tumingin siya sa pader at marahan niyang sinabi sa sarili. Tama siya, narinig kong sinabi niya na para bang hindi ako ang kausap. Tama siya. Kailangan mangyari ito. Napatingin ako kay Andrew at muling bumaling sa nakasisilaw na laman sa harap ko. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Hindi. Andrew, nasaan si Lolo? Ano ang ginawa mo? Nagmamakaawa ako, hindi kayang tanggapin ang totoo. Tumingin si Andrew sa pader, at sa kanyang mata ay makikita ko ang isang uri ng reverence, parang tinitingnan ang isang bagay na sagrado. Tumingin siya sa akin, at ang mga mata niya may kislap ng kabaliwan. Iyon ang gusto niya. Hindi. Nagsisinungaling ka, sigaw ko, hindi pa rin makapaniwala sa sarili ko. Din klase ng AC. Hindi tuminag si Andrew mula sa pader. Siguro ako ang namana nito, sagot niya ng tahimik. Kailangan mangyari ito, alam mo. Iyon ang gusto niya. Biglang umalog ang pader ng marahas, at may malalim na ugong na umabot mula dito. Habang tinatangkang itanggi ko sa aking isipan ang lahat ng ito, alam ko kung anong ibig sabihin nun, at kitang-kita ko sa mukha ni Andrew ang pagkabahala. Gutom na ulit ang pader. Kailangan nitong makuha ang kinakailangan na pagkain. Malinaw na hindi sapat si Lolo. At sa kabila ng ugong na iyon, bigla ko ring narinig ang isang matinis na tunog, parang sigaw na dumaan sa dilim. Si Chloe. Humihiyak mula sa itaas. Tumingin si Andrew sa kisam, at pagkatapos ay pabalik sa akin. Huwag, bulong ko, pero siya'y nagmadaling tumakbo patungo sa pinto. Andrew, huwag. Tumulak siya ng malakas, tinangka kong pigilan siya, at sa lahat ng lakas ko, hinawakan ko ang kanyang braso, pilit kinukuha ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ngunit siya ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Mabilis niya akong napagtagumpayan at tinaga ang aking kanang binti. Humiyaw ako sa sakit. Alam mo ba, ang sabi niya, binagsak ako sa sahig at hinawakan ako sa mga paa habang dumadaloy ang dugo ko. Mas mabuti nga to, mas marami kang silbi. Nanghihinayang ako sa mga salitang iyon dahil agad kong naisip kung anong ibig niyang sabihin habang hinahatak niya ako papunta sa pader ng laman. Hindi ang tanging nasabi ko. Andrew, Diyos ko, hindi ko kaya, hindi ko na natapos ang mga salita ko nang halos tuluyan na akong nalunod sa buhay na masa ng laman. Ang mga tentakulo ay yumakap sa aking katawan, dahan-dahan akong tinusok at konektado sa kanila.
Para sa ilang sandali, may ideya ako na ako ay parang nagiging bahagi ng buhay na sistema ng pader na ito, at sa hindi inaasahang paraan, parang lahat ng bagay ay magiging buhay, at magkakaroon ng koneksyon bago tuluyang mawalan ng ulirat ang aking isipan. Ang malamig na hangin ng cellar ay muling bumulaga sa aking katawan at naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang mga yellow-suited na mga tao ay naroroon, mga kamay nila ay dahan-dahang inaalis ako mula sa dingding ng laman at para akong isang bagong silang nasanggol, niyayakap ng malamig na hangin, ang katawan ko'y napakatigang, walang lakas. Ang mga takot at ang mga tanong sa aking isipan ay mistulang naglaho habang ang mga sedative ay dahan-dahang pumatay ng aking kalinawan at muling binalik ako sa dilim. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas bago ko muling magising. Pero alam kong mga ilang araw na siguro dahil si Emily na ang tumawag sa mga pulis matapos hindi ako sumagot sa kanyang mga tawag. Sa wakas, dinala nila ako sa isang pasilidad kung saan tinanong nila ako ng mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Wala silang natagpuang kahit anong bakas ni Andrew. Sa huli, dinala ako ni Emily pabalik sa aming bahay. Ang mga ahensyang nagtatago ng mga ganitong klaseng insidente ay nagsagawa ng kanilang trabaho at muling binuo ang aming buhay. Pinilit kong kalimutan ang madilim na kabanatang iyon ng aking buhay. Wala akong natutunan mula dito maliban sa pagbabago na dulot ng karanasan. Siyempre, hindi ako naging katulad ng dati. Ngunit, gaya ng sinabi ko, nagpapatuloy ang buhay. Ang presensya ni Emily ay walang kapantay sa pagtulong sa akin upang makalimot, walang pag-aalinlangan na naging mahalaga siya sa aking paghilom at hindi niya ako tinuring na may pagbabago mula sa aking nakaraan. Nagpatuloy ang buhay. 4 na taon ang lumipas, nagtanong ako kay Emily kung nais niya akong pakasalan. 5 taon ang lumipas, naging asawa ko siya. 8 taon, at ipinanganak niya ang kagalakan sa aming buhay, ang aming anak na si Lily. Mahal ko ang asawa ko, at syempre, wala nang kasing saya ng hawakan ang sariling anak sa iyong mga bisig. Nararamdaman ko pa rin ang sugat mula sa mga nangyari noon. Isang gabi, habang naghahanda kaming matulog, sinabi ko sa kanya muli ang lahat ng nangyari. Paano, kahit na maganda na ang lahat ngayon, minsan ay nananatili ang mga bangungot tungkol sa dingding ng laman. Nakakaranas ako ng halos panic attack tuwing may nakikita akong sugat. Hinaplos niya ako ng mahigpit. Alam ko, mahal, alam ko, bulong niya habang ang boses niya ay malumanay at puno ng malasakit. Pero nandito ako, hindi ba? Nandito tayo. Pumikit ako at naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang katawan sa aking katawan habang unti-unting ako'y pinapalakas. Amoy ko ang bango ng kanyang rose-scented shampoo. Okay lang dahil nandito ako. Nandito ako, bulong niya. Nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Nandito ako. Nadama ko ang malamig na hangin ng cellar muli at muling sumigaw, ang aking katawan na parang iniwan na sa lamig. Tumingala ako at nakaharap sa mga lalaking suot ang mga yellow suit. Patuloy akong sumisigaw, pilit ko makawala sa kanilang mga kamay na parang ako'y tuluyang nawawala sa kanilang mga mata. Ang amoy ng shampoo na rose-scented ay muling bumalik, ngunit may kakaibang pakiramdam, ang pang-amoy na dati puno ng ginhawa, ngayon na puno ng kasamaan. Pheromones. Ang dingding ay matagal na pala akong dinudurog at tinatanggap. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Parang ako'y isang anino na lamang, halos walang buhay, nalagas ang aking katawan at isipan. Nagpakita sa akin ng magagandang bagay. Ngayon, nakaupo ako sa aking malamig at madilim na apartment, tinitingnan ang abuhing kalangitan sa labas. Naiisip ko ang ngiti ng aking asawa, ang tawa ng aking anak. Gusto ko nang bumalik. Minsan, may mga lihim na kailangang manatiling nakabaon sa dilim, sapagkat sa sandaling mabuksan mo ang pinto, hindi mo na muling maisasara ang sarili mong katahimikan. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito.
Kung gusto nyo ang mga kwentong ganito ay i-click nyo ang subscribe button para maging updated sa mga bago kong videos.